Life After Prison. By Silencio, Kabanata 71. Napatingin si Patrick kay Diane. Sige, sige. Hindi na kita pipilitin na uminom. Magkakaroon tayo ng pag-uusap na iyon kapag natapos mo na itong baso ng alak, at tatagal lang ito ng ilang minuto. Pahihintulutan na kitang umalis kasama ang iyong asawa at anak na babae. Si Diane ay nasa ilalim ng impresyon na si Patrick ang may-ari ng establishmento, dahil tumingin siya sa bahagi dahil sa kanyang taba na figure at tiyan. Hindi siya naglakasloob na tanggihan ang kahilingan nito, kaya't pagkatapos itong pag-isipang mabuti, nagnganga ang kanyang mga ngipin at uminom ng kanyang ikatlong baso ng alak sa isang lagok. Kung gayon, pwede na ba tayong mag-usap, Mr. Patrick? Sa wakas ay sinabi ni Patrick. Hihihi. Napagtanto mo na nakakain ka ng halos $160,000 na halaga ng pagkain, hindi ba? Ito ay napakaraming pera. Ang gusto ko mula sa iyo ay hindi maaaring maging mas simple. Pinapante kita dito dahil sa isang bagay kung hindi ka tatutol. Ngayong nandito ka, gusto kong gawin mo ito. Pwede ka nang umalis kapag tapos na ako. Hindi niya maiwasang mamangha sa hita ni Diane pagkatapos sabihin iyon, at nagparamdam pa ito sa kanya ng malinaw hanggat maaari. Thirst. Mayroon kang kamanghamanghang figure. Naiinggit talaga ako kay Severin dahil nakuha niya ang isang tulad mo. Sa sobrang inis ni Diane sa hiling nito ay agad itong tumayo at pinandilatan siya ng mata. Talagang tumanggi siya. Paumanhin, pero hindi ako ganoong klaseng babae. Kung ito ay ibang kahilingan, maaari ko pa ring isaalang-alang ito. Ngunit kung iyon ang gusto mo sa akin, walang paraan sa impyerno na papayag ako sa iyong gusto. Hahaha, sigurado ka ba? Pag-isipan mong mabuti bago ka magdesisyon. Ano ang iyong mga pagkakataon na makaalis kayo sa lugar na ito ng sabay-sabay kapag ang One-Eye at ang kanyang mga tauhan ay naghihintay na lahat doon? Humalaklak si Patrick, tumayo, at dinobol ang pagbabante niya. Siguraduhin mong mag-isip ka ng matagal, Miss Diane. Lahat tayo ay nasa hustong gulang na dito. Ang pakikipagtalik sa akin ay hindi ganoong kalakihan, di ba? Ipinapangako ko hindi kita buntisin. Magandang pakinggan, di ba? Ang kailangan mo lang gawin ay hayaan mo akong matikman ka, kahit minsan lang. Makakatipid ka pa ng $160,000. Hindi ba magandang deal iyon? $160,000. Ang lakas ng loob mong sabihin yan. Akala mo ba tanga kami para hindi mapansin na pinalit mo ang menu? Lalong lumaki ang galit ni Diane sa bawat pag-iisip. Bagamat mayroon siyang kutob na wala siyang silbi, umaasa pa rin siya sa huling pag-asa na maaaring hindi ito maging kasing sama ng inaakala niya. Sa kasamaang palad, ang katotohanan ay napakalupit. Siya ay matatag sa kanyang paniniwala at hindi kailanman handang ayalay ang kanyang katawan para sa anumang halaga ng pera. Hehe. Hindi ko malalaman kung bobo kayong mga tao, pero ang alam ko may 12-12 tao dyan na hindi nyo kayang guluhin. Tumawa si Patrick. Tiningnan niya ang sexy figure ni Diane, na palunok, at parang malazwa na lumapit sa kanya. Maging matino ka. Huwag mo akong pilitin na gumamit ng dahas. Hindi mo ba nakikita kung ano ang nangyayari ngayon? Gawin mo lang ang sinabi ko at magiging maayos ang lahat. Walang alinlangan. Inabot niya at pinisil ang mga dibdib ni Diane. Napalunok si Easton habang nagtatago at pinagmamasdan ang lahat sa dilim. Sigurado siyang susuko si Diane para lang iurong ang bill at makaalis ng ligtas sa restaurant ang buong pamilya niya. Anuman ang matigas na ugali niya noon ay malamang na walang iba kundi isang komedya, sa kanyang opinyon. Kung tutuusin, siya ay dating panganay na anak ng isang mayamang pamilya at nakakita siya ng maraming pera. Nang lahat ng iyon ay isinaalang-alang, ilang sandali na lamang ay matatanggap na niya ang kanyang kapalaran. Gayunpaman, ang isang kahihinatnan na hindi sinaliksik ni Easton, Jada, at Lucy ay sasampalin ni Diane si Patrick sa sandaling iunat niya ang kanyang kamay. Napakalakas ng sampal na umalangaw-ngaw sa buong lugar ng kwarto. Natigilan si Patrick at inisip kung nananaginip ba siya. Ang lakas ng loob mong sampelan ako. Nagsayang lang siya ng hininga sa pagsasabi sa kanya ng lahat ng iyon. Hindi ba siya babaeng takot na bugbugin hanggang mamatay ng mga nasa ibaba? Tandang babaeng mura. Ang lakas ng loob mong sampelan ako.
Maaaring hindi ako mula sa isang upper class na pamilya, ngunit pinalaki pa rin ako ng maayos. Ikaw, sa kabilang banda, ay iniwan ng iyong pamilya, kaya wala kang karapatan na sampelan ako. Saan ka nakakuha ng lakas ng loob para gawin iyon? Nagalit si Patrick at pinanangkitin si Diane. Tanggalin mo na ang damit mo ngayon at hayaan mo akong lasapin ka. Kung hindi mo gagawin, isang kisap mata ko lang ang kailangan para patayin ang iyong asawa at anak. Ikaw. Life After Prison, Kabanata 72. Nadamay si Diane sa kanyang kahilingan, ngunit ang pag-iisip tungkol kina Celine at Severin ay nagpabagabag din sa kanya. Kinagat niya ang labi niya at sinabing, "Nangako si Severin na aakyat dito kapag hindi ako bababa sa loob ng 10 minuto. Malapit nang matapos ang oras, kaya mas mabuti kung palayain mo ako sa lalong madaling panahon. Kung kailangan niyang umakyat dito at sunduin ako, pwede kang tumaya na hindi kanya bibitawan ng ganoon kadali." Tumawa si Patrick na parang may narinig na biro. "Hahaha, sa tingin mo ba magkakaroon pa siya ng pagkakataon na umakyat dito? Bakit pa siya papayagan ng mga nasa baba na iyon? Bobo ka ba? Well, kung ano man iyon, mamayang gabi ang makakasama ko ang babae ni Severin." Ipinahayag niya, pagkatapos ay sinuntok siya na parang lobo. "Bitawan mo ako, ikaw bastos." Nang makita ni Diane na siya ay nakatungo na ipilit ang sarili sa kanya, ang mukha nito ay namutla sa takot at agad siyang tumakbo sa gilid. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang saganang dami ng alak na nainom niya ay nagdulot sa kanya ng bahagyang pagkahilo sa sandaling iyon. Dahil naka-high heels siya, hindi na nakapagtataka na natapilok ang paa niya at bumagsak sa lupa. Ag! Napasigaw siya sa sakit. Sa kabutihang palad, nagawa niyang iwasan ang pananakit ni Patrick, kahit sa sandaling iyon. Napatingin si Patrick kay Diane na walang magawang nakaupo sa lupa at mas pinasigla pa ng mas mainit nitong pag-iyak. Sa lalong lumalabas na balat niya sa ilalim ng damit, napalunok si Patrick ng laway. "Hahaha, maging mabuting babae, at huwag mag-alala tungkol sa lahat ng iba pa. Sisiguraduhin kong librera ang pagkain mo, at mabibigyan pa kita ng isa pang malaking $1,000 na tip. Umalis ka." Tumangala si Diane, kinagat ang kanyang mga ngipin, at sinubukang tumayo, ngunit napakasakit ng kanyang bukong-bukong kaya't napilitan siyang yumuko sa sakit sa sandaling humakbang siya. "Hihihi, matigas ang ulo na babae. Tingnan natin kung gaano kakatigas ang ulo sa harap ko." Humalaklak si Patrick at handa nang sugurin muli si Diane. Makalipas ang ilang segundo, isang malakas na kalabog ang narinig at agad na bumukas ang pinto ng kwarto. Severin. Paano ka nakaakyat dito?" Natroma pa rin si Patrick sa nangyari sa hotel ng umagang iyon, at nang makitang umakyat si Severin, natakot siya. Agad siyang umatras ng ilang hakbang at nagsimulang mataranta. Malamig ang ekspresyon ng mukha ni Severin habang tinatago niya si Diane sa likuran niya at tinitigan ng masama si Patrick. "Patrick, bastos kang anak ng isang murang babae. Hindi mo ba alam kung ano ang mangyayari sa mga naglalakas loob na hawakan ang aking babae?" Inayos ni Patrick ang kanyang katawan at sinabi, Ako ang nagpatawag sa lahat ng mga lalaki doon. Subukan mong hawakan ang niisang hibla ng buhok ko. Ipinapangako kong hindi ka makakalabas ng restaurant na ito ng buhay." Wala sa mood si Severin na aliwin ang mga pagbabante ni Patrick at agad na sinipa ang kanyang pandiya. Life After Prison, Kabanata 73. Arg! Isang nakakaiyak na sigaw ang narinig. Hinawakan ni Patrick ang kanyang gitnang bahagi at tumingkayad, halos himatayan sa sakit. Arg! Arg! Ang kanyang mga sigaw ay walang katapusan, at siya ay may napakasakit na ekspresyon sa kanyang mukha. Nanginginig pa rin si Diane sa matinding pagkabigla, ngunit hindi iyon naging hadlang para makaramdam siya ng kagalakan. Si Patrick ay isang hamak at isang malazwa, at ito ay ang kanyang magandang kapalaran na si Severin ay nagpakita sa oras, kung hindi, siya ay pinilit ni Patrick. "Tara na Severin." Tiniis ni Diane ang sakit at humakbang paarap para hilahin ang braso ni Severin. Bahagyang ngumiti si Severin, tumingin sa mahigpit na nakasara na sikretong pinto sa sulok, at sinabing, "Magpakita kayo. Huwag kayong magtago dyan na parang mga nakakatakot na pusa." Namutla sa takot ang tatlong taong nagtatago sa loob.
Hindi nila akalain na magiging walang awa si Severin na maghahatid ng isang sipal na sapat na malakas para mawalan ng silbi ang pandiyan ni Patrick. Siya ang baliw na walang takot, at nagsimula siyang maglakad paakyat sa pinto nang walang sumagot sa kanya. Nagsimula silang matakot na hindi siya papatayin ni Severin sa isang iglap. Kung tutuusin, ang isang mahirap na tulad niya ay walang mawawala laban sa mas mayayamang individual na tulad nila. May iba pa bang tao dito? Napakunot ang noo ni Dayan sa pagtataka. Siya ay gumugol ng mas maraming oras sa silid na iyon kaysa sa kanya, ngunit wala siyang napansin na kakaiba doon, lalo na ang pakiramdam ng presensya ng ibang mga tao. Walang pakialam si Severin na magsalita pa at naglakad papalapit sa lihim na pintuan. Nagbigay siya ng isang malakas na sipa na nagpabukas ng pinto at sumigaw. Lumabas ka rito. Si Easton, Lucy, at Jada ay natakot kaya nanginginig silang lumabas mula sa silid sa loob na may mapupulang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Mr. Easton. Lucy. At nandito ka rin Miss Jada. Malayo sa tuwa si Dayan nang makita silang tatlo doon. Tila sila ay gumawa ng isang balangkas mula pa sa simula at pinlano ang lahat ng maaga. Hihihi, itong restaurant na ito ay isa sa mga pag-aari ng Stones, kaya bakit magiging kakaiba para sa akin na narito? Tumawa si Jada. Bilang anak ng isang third-tier upper-class na pamilya, siya ay naging mayabang pa rin sa iba. Para ito ang restaurant mo. Inaakala ko na mayroon kang bahagi na gagampanan sa pakana laban sa aming mag-asawa. Masungit na lumakad si Severin kay Jada at tinitigan ng masama ang masamang babae. Hihihi, at paano kung ginawa ko? Malamang nakilala mo na ang mga taong iyon sa ibaba, di ba? Ako ang tumawag sa kanilang lahat na pumunta dito. Hindi ko alam kung paano at bakit kanila pinayagan na umakyat sa palapag na ito, pero hindi ka makakatakas sa labas ng restaurant na ito kung hindi nila natanggap ang mga tagubilin ko. Humalukip-kap si Jada sa harap ng kanyang dibdib, at may pagmamalaki na sinabi. Ako ang panganay na anak na babae ng isang third-tier upper-class na pamilya. Anong gagawin mo? Suntukin mo ako. Dapat nakaluhod ka ngayon para humingi ng tawad sa akin. Kung hindi, sabihin na nating ikaw, ang iyong asawa, ang iyong anak na babae, at ang iyong mga magulang, ay maghihirap ngayon. Bilang tugon, isang mahigpit na sampal ang damapo sa mukha ni Jada, at lumitaw ang isang pulang marka ng palad sa kanyang pisngi. Ang lakas ng loob mong sampelan ako. Napatikip ng mukha si Jada sa gulat. Hayagan niyang sinabi sa kanya na siya ang panganay na anak na babae ng isang third-tier na pamilya, ngunit hindi pa rin siya nag-atubiling sampelan siya. Naghuhukay siya ng sarili niyang libingan. Naisip niya, talaga bang pinagbantaan mo lang ako sa kapakanan ng pamilya ko, kahit isa ka lang hamak na third-tier na pamilya? Masyado kang mataas ang tingin mo sa sarili mo. Ako, si Severin, hindi madaling apihin kung pagbabantaan mo ang aking pamilya, kaya kung paksain ang buong Stones mula sa pag-iral ng Brookborn. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong subukan. Kung may isang bagay na kinasusuklaman ni Severin na may hilig, iyon ay noong ginamit ng ibang tao ang kanyang pamilya para bantaan siya. Parang patay na ang mga naglakas loob na magsabi ng ganyan sa harap niya. Ikaw. Naiinis si Jada, dahil wala siyang ideya kung ano ang nangyari sa ibaba at kung bakit hindi pa umaakyat si 1IO ang kanyang mga tauhan. Life After Prison, Kabanata 74. Pinigilan ni Easton si Jada. Dahan-dahan lang, Jada. Ang batang ito ay isa lamang pabigla-bigla at mainitin ang ulo na gumagawa ng mga bagay nang hindi isinasaalang-alang ang kahihinatnan. Hindi mahalaga sa kanya ang iyong status at background ng pamilya, at bugbugin ka niya bago magsalita ng anuman. Hindi mo siya dapat ginalit, dahil ikaw ang makakakuha ng maikling dulo ng stick kapag pinatay ka niya. Alam ni Jada na malaki ang matatalo niya kung makikipag-away siya sa isang walang utak na mainit na ulo tulad ni Severin, lalo na't ang kanyang mga bodyguard at one eye ay nasa ibaba pa rin. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at napigilan lamang niya ang kanyang kalungkutan. Ano ang gagawin mo? Huwag kang lalapit sa akin. Nang makita ni Lucy na matamang nakatitig si Severin sa kanya, natakot siya sa titig nito at napaatras ng ilang hakbang. Sumulyap si Severin sa kanya nang walang pakialam. Lumuhad ka at humingi ng tawad sa asawa ko.
Sino ka sa tingin mo, sinasabihan akong lumuhad ng ganyan? Huwag mo akong pagtawanan. Sinaman ng tingin ni Lucy si Severin. Hindi mo ba alam na naghihintay ang mga tauhan ni Jade sa kanyang mga tagubilin sa ibaba? Sigurado ka bang gusto mo akong lumuhad? Kaya mo bang panghawakan ang mga kahihinatnan? Lumuhad ka at sampilan mo ng 10 beses. Kahit na ayos lang na bitawan ko ang ginawa mo sa akin noon, hindi ibig sabihin na pwede mo na akong patuloy asarin sa hinaharap. Nanlamig ang mukha ni Severin habang binabalaan si Lucy. May mahinang mamamatay tao na aura sa kanyang katawan na nagdulot ng panginginig sa gulugad ng sino mang makakita sa kanya. Sinaman ng tingin ni Lucy si Severin na hindi makapaniwala, dahil hindi pa sumagi sa isip niya na maglalakas loob itong hilingin sa kanya na lumuhad. Anong impyerno, sa tingin mo luluhod ako? Mas maaga akong lumuhad para sa iba kaysa sa isang talunan na tulad mo. Sabi ni Lucy, nagngangalit ang mga ngipin. Alam niyang ang pagluhod sa kanya ang pinakamahihiyan niyang gagawin. Kumunat ang noo ni Diane. Noong una ay gusto niyang hikayatin si Severin, ngunit nang maalala niya na lahat ng mga taong iyon ay nagtatago sa silid na iyon na may masamang plano, medyo na-trauma din siya sa kanila at nagpasyang hayaan si Severin sa kanyang paraan. Isang malakas na kalabog ang narinig, at nakita si Lucy na nakaluhod sa lupa. Ang di nakikitang enerhiya ay bumulwak mula sa katawan ni Severin, at ang mga tuhod ni Lucy ay bumagsak sa lupa matapos ang kanyang mga paa ay hamina dahil sa malakas at biglaang pressure na dumaan sa kanyang katawan. Hihihi, sabi mo hindi ka luluhod, pero ang kilos mo ay parang hindi sumasalamin sa sinabi mo. Ang mga sulok ng bibig ni Severin ay kumulat ng kaunti, at ang kanyang mga itim na balintataw ay mukhang mas misteryoso. Hindi alam ni Lucy kung ano ang nangyayari, kaya lang sobrang lakas ng pressure sa katawan niya kanina kaya't napalumuhod siya ng walang malay. Gayunpaman, hindi niya alam kung paano ilarawan ang kanyang naranasan, at malamang na walang maniniwala sa kanya kahit nasabihin niya sa kanila. Lalong lalala ang sama ng loob ko sa iyo kung patuloy mong hahatakin ang lahat ng kalokohang ito. Bahagyang ngumiti si Severin at tuluyang nilingan si Easton na nakatayo sa isang tabi. Natakot si Easton nang makita ang panlilisik ni Severin, at agad siyang nagpawisan ng malamig bago umatras sa isang sulok. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ang putol niyang daliri ay nagsilbing paalala na kumilos si Severin nang walang pakialam sa kahihinatnan. Napangiti si Severin nang mapanlit nang makita ang itsura ng kausap. Tignan mo, halos naiihian mo na ang pantalon mo. Malamang na hindi ka tumigil sa pag-iisip na balang araw ay matatakot ka sa akin kapag pinagbantaan mo ang aking mga magulang at nangongolekta ng utang mula sa kanila. Basura ka, parang hindi ka nababagay na makipaglaban sa akin. Pagkatapos ng kanyang pangungusap, si Severin ay pumutol at nagpadala ng isang stream ng liwanag na lumipad mismo sa katawan ni Easton. Ang liwanag ay nawala sa isang iglap, at ang lahat ay nangyari ng napakabilis na tila walang nakapansin ito. Lumapit si Severin kay Diane matapos ang aksyon na iyon. Halika, honey. Umuwi na tayo. Tiningnan niya ang namamagang bukong-bukong ni Diane, binuhat siya na parang isang bridal carry, at naglakad pababa. Life After Prison, Kabanata 75. Hindi inaasahan ni Diane na bigla siyang babuhitin ni Severin kaya nagulat siya at namula. Nang maramdaman niya ang matibay na lakas sa braso ni Severin at ang mahinang aura ng pagkalalaki na nagmumula sa katawan nito, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Bakit mo ako binuhat? Kaya kong maglakad mag-isa, sabi ni Diane sa malambing at nahihiyang tono. Paano ka maglalakad kung namamaga ang bukong-bukong mo? Hayaan mong ihatid kita pabalik sa kotse. Tumingin si Severin sa unahan at humakbang pasulong nang hindi man lang tumitingin kay Diane. Napakagatlabi lang si Diane at tahimik na pumayag sa kanya. Pagkalabas ni Severin sa silid, ang matinding pressure na nararamdaman ni Lucy ay nawala sa isang iglap at siya ay bumagsak sa lupa. Ito ay isang nakakatakot na pakiramdam, na para bang si Severin ay isang despotikong pinuno na iniwan siyang walang pagpipilian kundi ang magpasakop sa kanya. Nahirapan siyang ibalot ang ulo niya kung bakit ganoon ang nararamdaman niya. Napalunok si Easton at lumapit kay Lucy. Medyo naguluhan siya dahil inaasahan niya ang Severin na iyon ay may gagawin sa kanya dahil sa masamang dugong awayan sa pagitan nila. Ang kakaiba, parang walang ginawa sa kanya si Severin.
Tumingin siya kay Lucy sa lupa na naiinis. Lumuhad ka lang ba para sa kanya? Hindi ka ba nahihiya sa iyong sarili sa pagluhod sa isang ex-convict? Hindi alam ni Lucy kung paano ipapaliwanag ang kakaibang pangyayari na naranasan niya kanina. Bamuka ang bibig niya pero hindi niya itinuloy ang sasabihin niya. Jada, baka hindi na gumana ang winner ko. Dalhin mo ako sa ospital ngayon din. Ito na ang katapusan ko. Anong gagawin ko kung hindi ko na magagamit ito? Si Patrick, na nakakulot na parang bola sa lupa, ay humingi ng tulong kay Jada. Hinawakan ni Jada ang namumula niyang pisngi. Pumalo na sa bubong ang antas ng galit niya matapos siyang sampilan at pagbabantaan ni Severin. Nakadama pa rin siya ng kumpiyansa na walang magagawa ang isang talunan na ex-convict sa kanyang pamilya. Tumingin siya kay Lucy at nginitian. Bakit ka pa nakaupo sa lupa? Hindi ka ba nahihiya? Tumawag ng ambulansya para kay Patrick. Bababa ako para tingnan ang sitwasyon. Tignan natin kung si Severin makakalabas sa restaurant na ito ngayong gabi. Pagkatapos ay humakbang siya pababa upang subukang maabutin si Severin. Tumawag ka ng ambulansya, Lucy. Sabi ni Easton, saka sumunod agad kay Jada. Sa loob-loob niya, lihim siyang natuwa dahil ginalit ng husto ni Severin sina Patrick at Jada. Malamang na hindi ganoon kalaki ang pananakit kay Patrick, ngunit si Jada ang panganay na anak ng isang third-tier upper-class na pamilya. Tiyak na hindi niya bibitawan si Severin ng ganoon lang. Mula noon, hindi na kailangang gumawa ng anumang bagay si Easton para maalis si Severin, dahil ibang tao ang gagawa ng maruming gawain para sa kanya. Sa sandaling iyon, gayunpaman, ang isang grupo ng mga lalaki ay walang galaw sa lupa habang ang kanilang mga ulo ay nasa kanilang mga kamay. Sila ay walang iba kundi ang One-Eye at ang kanyang mga subordinate. Samantala, ang isa pang grupo ng mga tao ay tinutukan ng mga machete ang mga nakasquat, na handang bigyan sila ng isang laslas kung sila ay kumilos kahit 1 pulgada. Ang mga nakatayo ay mas marami kaysa sa mga nakasquat. Sa loob ng restaurant ay halos 100 tao, at higit sa 100 iba pa ang nagbabantay sa restaurant upang maiwasan ang sinumang estranghero na makalapit. Ang mga kumakain ay matagal nang lumikas mula sa restaurant, at ang 200 o higit pang mga lalaki ay dinala ng walang iba kundi si Blade. Siya at ang ilan sa kanyang mga tauhan ay dumaan sa restaurant kanina, at nang masulyapan niya at nakitang may problema si Severin, agad siyang tumawag at nagutos ng maraming lalaki na lumapit.